Dito pagtataas ng 200 peso salary wage, hindi nakikita ng iba ano implikasyon yan. Ang implikasyon niyan talaga, 10% lang ng mga manggagawa na 52 billion ang apektado dyan, ang nakakatanggap dyan. Pero ito sektor ng agrikultura, for instance, wala na pa mga employer siya, pababa na pababa kita, pawala na pawala ang trabaho. Tapos yung investment nawawala. Yung Fisher Fox, hindi na makasali riyan. Yung mga market vendors, mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga small family business, 90% hindi makakatanggap yan. So, kung maganda sabihin, nako, masaya ang maliit na porsyento na manggagawa, dapat matakot yung malaking big majority ng ano. At dapat, hindi naman kami dapat na nagsasalita na dapat yung mga apektado sa sektor. Pero hindi sila organized. Pero dapat, yung Department of Agriculture, DTI, yes, sila dapat ang magsalita dahil yung sektor nila tatamaan yan. Ang gagawin ng mga tataas na, 10% na makikinabang, remember tataas yung presyo nila dahil para mahabol yung sweldo. Pagka hindi umubre, magbabawas ng tao. Tuloy-tuloy na naman ang pagbabawas ng tao. Tapos, dahil sa mga ganyang polisiya, nasa-turn off yung mga investors. Doon sa 10% naman na makikinabang dyan, yung mga kumpanya yan, 90% dyan micro. 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Pero karamihan sa manggagawa, nandun sa micro. Paano gagawin mo? Madali sabihin yung bawas lang sa kita ng kumpanya yan na hindi mapapansin yan dahil wala pa 2% yung medium tsaka large. Yun lang. At mataas na sweldo yan. Mataas na pati ang bonus yan. Kung magbigay 17-month bonus, pero nagbibigay pa na 18-month bonus. Pero yung micro, isang kahit sa tuka marami yan, kung minsan yung pasweldo lang linggo-linggo o sa buwan-buwan, hindi nila maabot. Dadagdagan mo ng ganyan, magsasarahan ng marami na, lalo na namang mawawala ng trabaho.